Kaya po, itong ginagawa ng mga Duterte, Duterte Black, ito po ay malinaw na brainwashing, brain condition na po sa ating lahat. Oo, pinapalabas nila na sila ay malinis. Pinapalabas nila na sila ay para sa bayan. Pero ang totoo, mga kabayan, ang gusto lang talaga nila, pera natin. Di ba? Nagyayamanan. Ang balita nga natin, mga kababayan, itong si Bato, nakabili ng hektarya ng lupa, may mansion pa ata to. Di ba? Sa maikling panahon, ganoon sila yumayaman. Kaya nga mas maganda talaga yung mga panukala, mga kababayan, na ating mga nag-push po ng batas na itong anti-dynasty law, di ba? Dahil itong mga itong mga Duterte, kung papapansin nyo, simula nung nagkaroon sila ng kapangyarihan sa higher position, akala nila sikat sila. Akala nila, mga kababayan, wala na silang katapat. Pero tumupi sila kay Senator Sentry, di ba? Kay Senator Sonny Trillanes, tumupi po ang mga itlog nitong mga Duterte. Di ba? Si Sara nga di ba? Hindi makapalag ngayon kay Sentry. Bakit nakatutok sila sa ating mahal na Pangulo? Yun yung sinasabi natin Kasi nga, nagmamind condition sila upang makakuha na simpatya sa ating mga kababayan at mamapatalsik ang ating mahal na Pangulo. Alam niyo kasi ang partido ng mga politiko, wag mga PDP laban ang nakakaalyado. Huwag nyo iboboto mga iyan. Kahit mayor, congressman, senador, lalo presidente, huwag iboto. I agree. Yan ang ipangampanya natin, mga kababayan, sa darating. Kasi nag-uumpisa na kung tutusin, madalang, i-promote na natin sa mga pages natin. I-promote na natin sa mga Facebook natin dahil karapatan po natin magsalita laban sa mga rampalasang ito. Laban sa mga magnakaw na literal. Diba? Kasi harap-harapan na tayo, overprice. Diba? Overpricing, mismong COA ang nakabisto. Imagine that, harap-harapan yan, mga kababayan. Huwag nyo sabihin hindi. Diba? Harap-harapan tayong minawalang ginagawan tanga ng mga taong ito. Itong mga Duterteng ito. Tapos yung iba naman tuwan-tuwa pa. Yung iba naman parang 'di ba masaya pa sila dahil nabigyan daw ng budget ang vice presidente. May magagawa na raw ang vice presidente nila. Hindi ba ng mga ulul isa't kalate, 'di ba? Ganyan ang mga DDS mga kababayan masyado silang bilib sa sarili nila, sa kanilang iniidolo, 'di ba? Nag-iidolo sila nang hindi nila alam, delikadong politiko. Diba? Sabi nga ni sino may sabi noon? Si Senator, nung nabubuhay pa si Senator Miriam Defensor, kung matatandaan nyo, sino daw ang nakakatakot? Tinanong siya, sino ang pinaka-nakakatakot na politiko if ever maupo or matalo? Sino daw? Si Duterte daw. Diba? Si Digong daw. During election yun yung debate nila at tinanong nga si Senator tawag dito si Senator Roton sa katanungan na yun, diba? Si Miriam Defensor. Kaya dito mga kababayan, sa sinasabi ni Senator Trillanes, marunong na po tayo. Huwag tayo magpauto dahil harap-harapan na itong panggago sa atin. Imagine niyo ito, kay Madiriaga, mga kabayan. Hindi pa ito tapos. Marami pa tayo makukuha ng mga latest information na ilabas yan for sure. Kakalkalin mabuti yan ni Senator Sonny Trillanes. Kaya mag-abang lang kayo mga kababayan. Kasi ako nakabang ako.
dito sa topic na ito. Ito yung tutukan na topic dito sa Bengador dahil ito ay kakaabang-abang, mga kababayan. Dahil from the start po, nung yung ni Senator Sanny Trillanes na imbestigahan ulit pa from the very beginning na inimbestigahan niya mga Duterte, wala pa pong sumablay, wala pa pong sablay si Senator Trillanes. Dahil kung sumablay si Senator Trillanes, wala si Digongyo sa dahig. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya na hawak niya, facts, okay? Merong katotohanan, merong batayan, merong basihan, at merong paglalagyan. Saan nilagay ng ebidensya ni Senator Trillanes si Digong? Ano doon sa daig, di ba? Ano doon sa Netherlands, sa ICC. Namomroblema kung paano makakalaya ang damuho, di ba? Pansin nyo, magmula Cory Aquino hanggang Duterte, PDP laban at kaalyado. Correct. Di ba? Magbago na tayo ng mga ng mga partido na ating mga susuportahan, mga kababayan. Good evening, Sir Bengador, Birador, Pikwa. Ayan, mabuhay ang programa ng Bengador. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Anita Hapon. At maraming salamat din po sa ating mga manonood, mga kababayan ko, na patuloy na nakasuporta at nasubaybay sa atin. Diba? So, ayun, ito, susubaybayan natin ito at tutukan natin yung susunod na mga kaganapan na ilalabas pa ni Senator Sanny Trillanes. Ito na naman, nag-i-start na naman po si Senator Sanny Trillanes ang kanyang investigasyon dito naman po kay Sara Duterte. Kaya kabahan na ang mga DDS, di ba? Huwag nyo nang pangarapin pa na hamunin si Senator Sanny Trillanes at hamunin na sasabihin nyo, make my day. Dahil masama na dineder. Tandaan nyo, wala pa yung pobya kay Senator Sanny Trillanes. Huwag nyo pong ideder, mga DDS, sentry, dahil kawawa kayo literal. Ipansinin ninyo, yung mga magkakapatid, tahimik kay sentry. Sino binabagan nila yung tahimik? Sino po? Si Pangulo. Kasi hindi sila pinapatulan ni Pangulo. Pero si Senator Trillanes na pumapatol sa kanila at iniimbestigahan buong angkan nila, wala po silang masabi, kameme sila lahat dahil hindi nila kaya kaldagin di ba? Bantayan si Senator Sanny Trillanes or hindi nila kaya bakbakin, di ba? Dahil bakit po sila ang binakbak ni Senator Sanny Trillanes, di ba? Sa Japan, pagpapak ang kandidato ng partido, yung partido mismo magpapababa, di ba? Yun yung maganda, di ba? So ayun, mga kababayan, maraming salamat sa isang oras na pagsasamahan natin at pagtatalakay naman natin ng mga may kabuluhang issue, may kabuluhang usapin, di ba? Dito sa Bengador, mga kababayan. May susunod pa sa atin na magla-live, kaya ibigay po muna natin itong live na ito sa ating mga kasamahan. So ito po muli, ayan, maraming salamat sa humabol ng pakulay. Ayan, salamat po, Mama Ririn. 613. Ayan, salamat po sa 320 yen. Ayan. Thank you. Thank you, Sir Birador Tikwa, sa pag-shoutout sa akin po. Ayan, salamat naman at nakarating kay Sentry ang pakiusap ko na tulungan si Ramil Madriaga. Kasi po, mga kababayan, 20 yen. Sila Senator Sanny Trillanes, nag-iikot po talaga yan. At updated po sila sa mga sinasabi natin. Sa mga nagko-comment. Kaya kung meron kayong mga nais sabihin at iparating
no, sa nag-iimbestiga kay Sara Duterte at sa mga Duterte, nako, mag-comment lang kayo dahil hindi po kayo tinutulugan ng mga nag-iimbestiga. Yan po ay nakadilat ang mga ano niyan, mga partido niyan, yung mga gamay niyan. Para makita po yung inyong mga komento at panawagan. Dapat mag-ingay ang mga tutulong ay Ramin Madriaga, sabi ni Ma'am Ririn. Ayan. So ayun lang mga kababayan ko, at maraming salamat sa inyong lahat, at mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulo, of course, mabuhay ang mga kagaya nyong tumatangkilik sa mga ganitong klase ng programa. Once again, ito po ang inyong lingkod. Magsama-sama tayo bukas sa panibagong update, panibagong balitakan at panibagong mga issue. Ito po ang inyong lingkod, Brother Piqua at your service. Magandang gabi po mga kabengador, at maraming salamat.